Ang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. So welcome po sa first Sunday of October. Tama po ba? Ayan. Tayo po ba ay masaya? Amen. Biruin mo ilang months na yung nagdaan. Ilan na? 10 na, no? Ang bilis ng panahon, pero buhay ka pa din. May kinakain ka pa din. Amen po ba? Hindi po ba napakabuti ng Diyos? Ayan yung laway. Ayun, so, ayun po, sabi ko nga po kanina, ang pag-ibig ng Diyos ay sariwa bawat umaga. Ngayon ay October 1st. Amen. Kalimutan na natin yung ginawa mo nung September 29 hanggang January. Ang pag-ibig po ng Diyos ay laging sariwa ngayong umaga nito. Amen. Mabuti ang Diyos sa'yo. Amen. Sabihin mo nga po sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Ayan, so bago tayo magsimula sa ating pagpupuri sa Panginoon, i-welcome po natin ang mga bago nating kasama. So welcome po natin si Kuya Jason, asawa po, ang honey bunch ni Ate Nova. Welcome din po sa mga tiga-pulo, kila Leslie, hi, welcome back. Kay Renz, hi, welcome back po sa atin lahat. At sa lahat po na nasa live, lahat po na nasa online. Ay, EJ pala, Renz tuloy, sorry. EJ pala. So, may bloopers. Pero ayun po, welcome po sa lahat ng nasa live, nasa online, at sa lahat po ng bago dyan. Mag-stay po kayo sa live at pakishare po lahat. Pakishare po, paki-heart para po madaming ma-reach ang ating mensahe ngayong umaga to. Pero bago po tayo, excited na ba tayong praise and worship? Amen. Pero bago po lahat, may konting exhortation lang po about sa speaking in tongues kasi baka may bago dito tapos ano ba yung shirara Sunday na yan. So sabi po sa 1 Corinthians 14:18, speaking tongues po, yun po ay gift ni Lord sa atin. At napaka-blessed ng church natin. Amen. Bakit? Kasi pinapractice yung speaking in tongues. Kasi hindi lahat ng iglesia, kahit Christian churches ay nag-speaking in tongues. So sabi dito, I thank God that I speak in language more than all of you. So sa ibang salin, I thank God that I speak in tongues more than all of you. Amen. Kaya we are blessed na nasa rawa tayo kasi we practice yung gift ni Lord na binigay sa atin. Amen po ba? Yun po ay speaking in tongues. Kaya sa lahat ng sanay mag-speaking in tongues, wag kayong mahiya kasi gift yan ni Lord na pinagkaloob sa atin. Amen. So sige po, handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. 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 Sige po, patuloy tayo magpuri sa Panginoon sa oras na to. Patuloy po nating ideklara ang kadakilaan at kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabay-sabay po nating awitin. Nag-uumapaw sa galak, hey! Puso'y napupuno ng kasiyahang walang katulad kapag naalala ang pag-ibig mo. Ako'y lumulundag, nagpupuri sa'yo. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo sa akin sa bawat araw. Pag-ibig mo'y nadarama, kay buti-buti mo, kay buti-buti mo. Tanging ikaw ang awit ko. Isa pa nating awitin ang gumapaw sa galak. Nagumapaw sa galak, puso'y napupuno ng kasiyahang walang katulad kapag naalala ang pag-ibig mo. Ako'y lumulundag, nagpupuri sa'yo. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo sa akin sa bawat araw. Pag-ibig mo'y nadarama, kay buti-buti mo, kay buti-buti mo. Tanging ikaw ang awit ko. Kay buti-buti mo. Sige po, ideklara natin ang kabutihan ng Panginoon sa bawat araw. Pag-ibig mo'y nadarama, kay buti-buti mo, kay buti-buti mo. Tanging ikaw ang awit ko. Kay buti
po, ilakas natin ang ating mga tinig sa Panginoon. Pag-ibig mo'y nadarama. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, tanging ikaw ang ngawin ko. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, sa akin sa bawat araw. Pag-ibig mo'y nadarama. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, tanging ikaw ang ngawin ko. Minsan pa, kay buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Kay buti-buti mo sa akin sa bawat araw. Pag-ibig mo'y nadarama. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, tanging ikaw ang ngawin ko. Amen! Salamat sa kabutihan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Sige po, pwede natin pasalamatan ng Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus, sa kabutihan mo, Panginoon, sa biyaya mo na lagi namin nararanasan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, na kami ay namamangha, Panginoon, sa iyong mga gawa, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya patuloy ka namin aawitan, Panginoon, patuloy ka namin sasambahin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kamangha-mangha mong nilikha, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kamangha-mangha mong ginawa sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Sa mga namin, O Diyos. Ang Diyos na lumikha ng langit, ang Diyos na lumikha ng lupa, ang lahat umaawit sa himig ng langit. Ikaw na lumikha ng araw, ang bawat ningning ng buwan at bituin, ang lahat umawit. Kamangha
Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataan, buong langit ang lupa, kami ay sumasamba. Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo, itataan, buong langit ang lupa, kami ay sumasamba. Pagpapagin natin ang Panginoon sa kanyang mga gawa. Sa iyo'y namamahali ka, O Diyos. Ako'y sige po, uwitin natin sa Panginoon. O purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Kami namamangha, O Lord. Sa iyo'y namamangha. Minsan pa. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa iyo'y Amen. Sige po, pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon at pasalamatan natin siya sa kanyang kamangha-manggang gawa sa ating mga buhay, Lord. Salamat sa iyong mga nilikha, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong ginawa, Panginoon, sa mga buhay namin, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Grateful kami, Panginoon, sa lahat ng mga sacrifices mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa pagbibigay mo ng buhay mo, Jesus, para sa bawat isa sa atin. Misa pa nga po palakpakan natin, Panginoon. Lord, sa iyo po namin binibigay yung mga palakpak na to, yung mga papuri na to ay para lamang sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Palakpakan niya po natin ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po bang kamangha-mangha ang Diyos? Amen. Talaga nga naman po na pag nakita mo kung gaano kalaki ang Diyos, hindi lang ganito yung kanta mo. Ako'y na... Paano ka ba mamangha? Sige nga, paano ka mamangha?
Diba? Wow! Diba? Wow! Kaya sobrang napakaganda ng Panginoon. Amen po ba? Isa nga po ulit malakas sa palakpak. At para lalo tayong mamangha sa Panginoon, pwede na po tayong maupo. Ano hinihintay nyo? Sige po, pwede po tayong maupo. At pakibati nga po yung katabi nyo. Ayan, happy Sunday. Happy Sunday po. Ako po ay masaya na nandito ka. Ayan, sige po. At ayun, para dugsungan natin ang kamangha-manghang ginawa ng Panginoon sa atin, meron pong nag-comment. Ayan, may nag-comment po sa ating Rowa Official page. So kung gusto niyo po mabasa yung patotoo nyo na ginawa ni Lord sa inyo, mag-comment lang po sa Rowa Official page natin. So ang comment po na una nating babasahin kung paano po naging mabuti ang Diyos sa kanyang buhay ay kay Sister JD Batusan. Ayan. So nag-comment po siya sa Rowa Official page. So sabi dito, answered prayer po, meron na po akong job. Yuhu! Amen. So, pamilti naman dyan, Bes. Ayun, thank you, Lord. Start na po ako sa Monday and nakaka-amaze rin po ang pagkilos ng Lord dahil smooth yung mga naging process ko. Thank you rin po sa Tuesday Day Watch and DG po na sinama po sa prayer, Who Faith Increase. So, palakpakan po natin si Lord. Meron ng bagong work si JD, humabol sa Pasko. At syempre po, meron din po tayong isa pa na babasahin galing po kay Mary Angeline. Nandiyan po si Mary Angeline. So, hi Mary Angeline, kay Angie. So, about sharing the gospel. So, testimony ko lang po na kapag pala talaga po ginamit mo yung pangalan ni Jesus nang may pananampalataya, hindi talaga ito maaagaw ng kaaway. Habang tumatagal, padami po yung nahahayuan ko po at hindi po agad sila nawawala at hindi rin po ako bumibitaw kahit may mga taong umahadlang at pinagtatawanan ako kapag nagsishare ako ng gospel. Ang haba pala nito. Kapag po talaga ang Holy Spirit at ang Lord ang kumilos, wala po talaga imposible. Thank you, Lord. Hindi mo po kami hinahayaan mag-isa kapag ako po ay pinagtatawanan ng mga taong hindi alam ang tunay kung sino ka po talaga. Salamat, Jesus. So thank you, Lord, sa boldness na binigay niya kay Mary Angeline para mag-share ng salita ng Diyos. Amen. So, medyo lousy na ba ako? Init kasi. So, pawis na pawis po tayo. Sarap po mag-worship. Kaya po sa lahat po ng gustong umabot sa worship, agahan po natin ang punta sa church. Ano po, ang start po ng service natin ay strictly 8 a.m. po. Pag na-late po kayo, di kayo makaabot ng praise and worship. So sayang naman, hindi nyo nakita kung gaano kabuti si Lord. Amen. Kaya sabihin mo, next week ha, agahan mo ng attend. Ayan. So last na po ba? May babasahin pa po ba ako? Ito po galing kay Crystal Joy. Sorry, mahay po from Quezon ba siya? Tagasan ba si Crystal Joy? Caloocan pala, from Caloocan. Testimony ko po is answered prayer. Amen. Since last week po, up to this week po kasi dami mga binabayaran. Taas. Tas nagme-meds pa ako. Yung inaasahan kong allowance next week pa, medyo na-short na ako. Wala pa allowance. Haha. So ayun, pinag-pray ko lang sa Lord na, Lord, I know you will provide everything. Ipagkakalob niyo po ang mga pangailangan ko. Tas this Saturday, bibili ako ulit ng meds ko, Lord. In Jesus' name, you will provide. Salamat sa Lord kasi talagang prayer is power. Mananalangin lang at isisigaw ang kanyang pangalan. Panalangin ay makapangyarihan. So ayun, unexpected kahapon lang ay may ginamit ang Lord para i-bless ako. Praise God. Wow, di ba? Parang, Lord, ako din po. Sana may gamitin ka. Joke lang. So ayun, wow. Nagpaparinig ako. Ayun po. Pero ayun po, handa na po ba tayo sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, makinig kang mabuti. Dahil walang aksidente sa Diyos. Amen. Sige po, welcome po natin ang ating Pastora Myrtle Mariano Garcia. Palakpakan po natin si Lord sa kanyang buhay. Amen. Praise God. Thank you, Levi. Ayan, pwede po bang manghiram ng pulpito? Ayan, para ano na lang po. Ayun. Nakikita nyo ba yung mga tubig-tubig dyan? Hello po, good morning sa mga nasa online. Sa mga nasa church, good morning po. Ay, sorry, paabutin po ng tubig kasi medyo may ubo ako. Makati yung aking lalamunan. So, yun. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Sinong masaya nandito siya ngayon? I'm so proud of you. Amen. Kahit na bumabaha, kahit na uso ngayon yung sakit, no? Ang daming, ano ba yung uso ngayon? Ubo, sipo, lagnat, sore eyes, no? Ng mga nasa online, pero hindi tayo papatinag. Amen. Amen po. Pinagpipray ko nga yung church natin kasi nagpunta kami dito ng Friday Destiny class. May tubig hanggang sa labas. Talagang nalulungkot ako. So, pero pinagpipray ko siya. Tapos kasi yung mga series ng messages din natin ngayon tungkol talaga sa gawa ng kaaway. Nakita ko na talagang end times na. Talagang masusubukan yung pananampalataya ng mga Kristiyano. Madaling umaten pag walang baha.
Tama ba? O mahirap pa din? Ayan. Pero yung kasi minsan kahit on fire ka, di ba? Tapos makikita mo may tubig sa church, ganyan. May tubig yung daan. Parang nakaka-affect siya ba? Pero makikita mo talaga na pati sa pag-i-invite, parang paano ka mag-i-invite sa church, may tubig, di ba? Nakakailang. Buti na lang sila Krisha, dala-dala yung mga taga-Puloy. Walang, hindi nagpapatinag. Tsaka sa bawat isa din, pwede nyo bang palakpakan ng bawat isa? Tingnan nyo naman siya, ganun mo yung kamay mo sa kanya. Very good ka, very good. Umaattend kahit na anong provoke ng kaaway. Huwag ka na umattend, tamarin ka na lang, huwag ka nang talaga nakita ko na end times na, no? Malapit na talagang bumalik ang Panginoon. Talagang sinusubukan niya yung pananampalataya nating lahat na magpapatuloy ka pa ba kapag ganyan na. Nakita ko kasi yung church, yung ROA, talagang sisipag mag-evangelize. Pwede niyo bang palakpakan yung mga nag-evangelize? Ang sisipag mag-cell group, ang sisipag mag-reach out. Talagang sabi ng kaaway siguro, hindi ko magalaw. Galawin ko kaya yung church nila. O nagalaw ba? Hindi. Tingnan mo, hanggang dulo, puno tayo. Diba? Bigyan ko kaya ng mga sakit-sakit to. O, tingnan mo, nandito pa rin sila. Diba? Grabe. Hindi tayo papatinag. Amen? We are on the winning side. Amen po? Amen. Nasa atin kayo kasi Jesus. Ba't tayo papatinag, diba? Amen. Kaya yan po yung message natin ngayon. Ito yung leading sa akin ng Panginoon starting from now. Hindi ko alam kung hanggang kailan matatapos to. Ito ay patungkol sa mga common tactics na ginagawa ng kaaway para masira yung faith natin o para hindi natin magawa yung Great Commission. At ang series natin ay pinamagatang Break Free. O, diba? Break. Alam ko kung kanta to eh. Oo nga, nakalimutan ko na batang-bata pa tayo noon. Ayan, break free. Sino gustong ma-experience to? Amen. 4 na part yan. Introduce ko lang bago tayo mag-pray. Sige po, yung first part, paki-flash. Week 1, ngayon yan. Break free from, ito daw yung 4 na madalas na ginagamit ng kaaway para makuha niya tayo. Yan po ay mental torment, negative mindset, yung past, present, and future na mga situations natin, and demonic attacks. Literal na demonic attacks. Yan yung pag-uusapan natin for the whole month. May pagitan lang na anniversary na malapit na, guys. Ayan, by the way, baka hindi nyo pa alam, sa Love Fellowship tayo. Ayun, hello po. Sige, by the way, welcome kay Kuya Jason. Ayan, palakpakan naman natin. Ngayon natin si Kuya Jason, siya po yung asawa ni Ate Nova. Ayan, and naalis na po siya sa Tuesday at pagpe-pray natin siya mamaya. And also, ano yung name niya? Ha? Joanna. Oo, ayan. Joanna, hello. Welcome sa ROA. Ayan, talagang mabubuo na yung family nila, no? Tanig Sisters. The Tanig Sisters. Welcome back kay Jamie Lee. Nakapapanganak lang. Ayan, ilang weeks na rin. Ayan. Meron ba ako hindi nabanggit na... Siyempre sa bawat isa, welcome. Sa mga Tatay Sani, ayan, welcome back. Okay? Ay, sorry, Tatay Ramil, siya si Sani. Talyara din kasi yan, kaya, ayun na ko. Ayan, meron ba? Meron akong hindi na mention. Donita, welcome back. Kuya Papoy, welcome back. And sa mga nasa online, welcome po. Ayan, sige, tayo po ay tumayo lahat. Panalangin po natin yung mensahe natin ngayon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We welcome you, Jesus Christ, O God, the deliverer, Lord, ng kahit anong klaseng oppression. Hallelujah. Kahit anong klaseng gawa ng kaaway, kayang-kaya mong palayain. Jesus Christ, we enthrone you sa lugar na ito, Panginoon. You are the King of Kings and Lord of Lords. Every knee will bow at your feet, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Have your way sa umagang ito. Makita ng bawat isa yung kadakilaan ng pag-ibig mo, yung kapangyarihan mo na magpalaya sa umagang ito, Panginoon, in Jesus' name. Holy Spirit, malaya ka pong kumilos. Pwede po ba nating i-welcome yung Holy Spirit? Hallelujah, Holy Spirit. Malaya ka pong kumilos sa oras na to. Lord, please break
po lahat ng mga distractions para hindi makatch yung message mo, para hindi namin makita kung gaano kapangit yung mentally tormented. Kung kami yung nandito, Lord, ipakita mo po sa amin, oh God, and pakita mo rin po sa amin yung desire mo na makalaya kami. Give us faith that we will be free from this right now, oh God, through your power, Jesus Christ, through the cross, in Jesus' name, oh Lord. Hallelujah. We glorify you, we honor you, we lift your name, Jesus Christ, sa lugar to. Marami pong salamat, oh God, sa himala. Maraming salamat sa deliverance. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, sige po, tayo po ay makakaupo na. Yan yung title natin, Break Free from Mental Torment. Ang objective nito ay makalaya sa mental torment at makasunod sa tawag ng Diyos sa Great Commission. Kasi yung iba, gusto naman talagang sumunod. Sino dito gusto naman talagang maghayo? Gusto naman talagang mag-cell group. Amen. Kaya lang, mentally tormented. Meron pala silang pinagdadaanan na mental torment, kaya hindi sila makasunod. So, sino yung familiar sa salitang mental torment? Ano yung mental torment? Ayan. And ang introduction natin, ikaw ba ay nakakaranas ng mental torment? So ano yung kahulugan ng mental torment? Ito ay matinding kalungkutan at pagdurusa sa isip. Kasi madaling magpanggap. Ngiti ka lang mukha ka ng okay. Pero sino sa atin yung deep inside, ikaw ay may matinding kalungkutan at yung isip mo ay nagdurusa? Hindi ka makatulog. Mamaya meron tayong mga ano dyan. May mga pumapasok sa isip mo na paulit-ulit na lang, na masakit, na mahirap. Yan yung pag-uusapan natin ngayon. Ano yung halimbawa ng mga mental torment? Ito yung mga examples lang na ito yung possible reason kung bakit natin ito pinagdadaanan. Una, masakit na karanasan. Meron kang na-experience na nasaktan ka. For example, may sinabi sa'yo na hanggang ngayon, dala-dala mo, masakit siya. Ayan, may ginawa sa'yo. Ayan, nasaktan ka. Or abuse, naabuso ka, nasaktan ka. Ayan po mga experience ng mental torment. Ulit-ulit na pumapasok sa isip mo, yun nangyari na yun. Nakukuha po. Next ay kamatayan ng mahal sa buhay. Ayan, nawala yung favorite person natin. Lalo na yung anak, tapos nawala yung parent niya. Ayan, mahirap yon. So, andun yung mga memories andun yung mga regret na dapat ginawa ko to, dapat nung buhay pa siya, dapat ganito sana. So, yan. Another is break up. Ayan, yung love na love mo yung person, tapos naghiwalay kayo. Andun yung mga tanong na bakit, saan ako nagkamali, nangyayari. Ayan, yan po ay mental torment. Ayan, ang tagal-tagal na, yung iba years na, andun pa rin, ulit-ulit pa rin, natotorment yung isip na bakit ganon. Ano pa? Sakit. Minsan yung sakit. Baka meron tayong sakit na nagbibigay sa atin ng mental torment kasi di ka makaalis sa sakit na yun. Bakit hanggang ngayon, may sakit ka pa rin? Kristiyano ka naman. Bakit dinadaanan mo pa din yun? Ayan. Ano pa? Pagiging mag-isa. Ayan. Nakatulala kayo sa akin pero sana ini-evaluate nyo ba kung nandito kayo? Amen. O sinong may check? Wala. Basta kasunod pa lang. Ayan. Pagiging mag-isa, ano yung mag-isa? Yung na-OP, ito yung mga OP na parang sila masaya, ako alone. Alam niyo yun na parang siguro hindi ako deserve na maging kaibigan nila kasi lagi na lang akong mag-isa. O kaya wala pang boyfriend, wala pang girlfriend. Siguro hindi ako maganda. Siguro hindi ako pogi. Siguro pangit ako. Siguro hindi ako lovable. Ayan, kasi wala pa rin ako hanggang ngayon. Ayan, pagiging mag-isa. Or nadi-discriminate. Ito yung, lalo sa school, uso yung mga nabubuli. Diba? Na parang bakit nila yun sinasabi sa akin? Hindi ko naman gusto. Hindi ko naman gusto maging ganito ako. Hindi ko naman gusto maging ganito kami. Ayan, nadi-discriminate sila. Even sa work. Diba? May mga discrimination nangyayari na parang, uy, sabi nila sa'yo, sip-sip ka, mabait ka lang naman talaga. Yung mga ganun po. Ayan, kahirapan sa pera, ito rin ay mental torment. Yung talagang
ano ka, parang hindi mo na alam yung 8:25 ako, di ba? 8:25 yung start ko. Oo. Ayun. Okay, so yun, yung kahirapan sa pera, di ba yung parang may babayaran na naman, alam mo, darating na naman yung PLDT, yung, di ba, yung kuryente, yung tubig, paparating na, yung inutangan mo, kumakatok na, di ba? Inutangan ng yelo. Diba? Kumakatok na. Tapos ala pa rin, di ba, nakakaturete yan. Yung tama yung word na, yung turete, yung nakukulta yung utak mo ba? Ano gagawin ko? Ganon po yan, yung mental torment. Toxic na trabaho. Yung pag-uwi mo, dapat pahinga ka na, pero iniisip mo pa rin, ano yung gagawin mo dun sa trabaho mo? Diba? Yung iba sa school naman, yung parang daming ginagawa sa school, pagdating sa bahay, assignment pa rin, diba? Wala nang time talaga na mag-enjoy sa buhay. Problema sa pamilya, lalo na yung mga magkakamag-anak na kinukwento sa'yo, tapos isa nagkukwento din. Di ba? Anong gagawin mo? Di ba? Parang nakakaano yan. Parang ano nga ba? Ano ba gagawin ko sa inyo? Papagod na ako sa inyo, ha? Di ba? Lagi na lang ikaw yung yung dapat mag-solve. Minsan, ikaw yung anak, wala kang magawa. Lalo na yung mga bunso. Kasi sila ate yung nag-aaway-aaway eh. Wala kang magawa. Di ba? Ano pa? Tsaka yung mga gusto mong sana sa mga pamilya nila, kaso hindi pwede, kasi pamilya nila yon. Yung mga tita-tito dyan, di ba? Yung mga, parang meron kang gustong i-share, kaya lang, family nila yon, so hindi ka pwedeng mangialam, pero concern ka sa kanila. Ano pa? Failure makamit ang minimithi goal sa buhay, yung gusto mong, may pangarap ka, kaso lagi kang nagfe-fail. Yan, bawa sa business, di ba, may pangarap ka sa business, pero laging hindi nag-work. Nag-a-apply ka, pero lagi kang bumabagsak. Di ba? Nagtatrabaho ka, pero laging ganon. O kaya sa ministry, sa pagsa-cell group, nag-try ka namang mag-cell group, kaso nawawala sila. Nag-try ka naman maghayo, nire-reject ka. Kaya parang ayaw mo na. Ayan, yan yung mga example ng mental torment and expectations ng iba. Yung expect ng parents mo, dapat mataas yung grades mo, dapat eto ka na sa buhay, di ba? Pero andun ka pa din. Expectation ng mga kapatid mo, ayan. Expectations, pag leader ka, expectation ng member mo sa'yo, di ba? Tama ba? Lalo na sa family, yung medyo mataas yung expectation sa atin kasi Christian ka. So dapat blessed ka, dapat magaling ka, dapat alam mo lahat, dapat perfect ka, dapat holy and blameless ka. Diba? Dapat hindi ka nagkakamali. So itong mga to ay halimbawa ng mental torment. Sinong medyo belong dyan? Yan, ang tahimik nyo naman. Siguro mentally tormented talaga. Pass, Ayan, wala akong nakuha sa'yo. Wala akong nakuha. Kasi busy kakaisip kung saan siya dyan. Tama ba? Okay pa kayo? Buhay pa kayo? Kalabitin nyo ang katabi nyo? Mentally tormented ka ba? Yung totoo, nandito yung isip mo, lutang ka. Anong nasa isip mo? Baka isa sa mga yan. Diba? Bakit di ka makapag-focus? Kasi baka, alam mo, minsan ganun magde-devotion ka, tapos papasok sa isip mo. Kagaya niyan, may church service, pero ito yung iniisip mo. Tama ba? So, alam mo ba, hindi yan isip mo lang. May nagpapaisip sa'yo niyan. Merong isang tormentor. Makikita natin siya sa Revelations 14:11. So, tingnan nyo lang yung word na sa taas. Ano yung word na naka-highlight? Torment. Basahin natin yung sa Tagalog. 1, 2, 3. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natataka ng kanyang pangalan. So, sino po ito? Si Satanas, ang demonyo. Ito yung plano niya. Tinotorment niya tayo sa lupa para malayo tayo sa Panginoon.
at mapunta sa impyerno. Kaya hindi dito yung Kristiyano ka, matagal na. Naglilingkod ka, ang dami mong ganap sa church. Hindi eh. Pag nagpadala ka sa mental torment, ilalayo ka niya unti-unti sa Lord. Iisipin mo kasi, asikasubuhin ko muna yun. Eh, hindi ako makaalis dito eh. Paano ako maasikasa yung church? Balikan nga natin. Tingnan niyo ulit. Yung, ayan, ganyan ako eh. Paano ako pupunta sa church? Paano ko asikasuhin yung church? Paano ko asikasuhin yung ibang tao? Yun yung papaisip ng kaaway. Para lumayo ka sa church, lumayo ka sa devotion mo, lumayo ka kay Lord, hanggang sa gumagawa ka na ng kasalanan. Akala mo inaayos mo yan, yun pala, dilalayo ka lang ng kaaway sa Lord. Hanggang sa matorment ka niya sa impyerno habang buhay. Nakita po natin. In Jesus' name, I pray makita natin to. Ang mental torment ay galing sa kaaway. Hindi ito isip mo lang. Pwedeng oppress ka ng kaaway kahit Christian ka na. Amen po? Ano po yung nakalagay dyan? Ano ang tanda ng taong nakakaranas ng mental torment? Tingnan mo, baka nandito ka. Ayaw makihalubilo. Irritable. Babasahin ko na lang. Tingnan mo na lang. May insomnia, hindi makatulog sa gabi, o sobra sa tulog. Sa mga nasa higaan pa. Ayan. Kain ng kain. Dinadala sa pagkain yung mental torment. O kaya, hindi kumakain. Walang gana. Kakaisip. Laging malungkot. Laging nag-aalala. No, hindi ko na elaborate yan. So, ano na yan, no? Specific. Biglang nagagalit. Bigla na lang sisigaw. Paiba-iba ng mood. Minsan sobrang saya, minsan sobrang lungkot, minsan sobrang galit. Masakit ang ulo. Eto na. Lagi bang sumasakit ang ulo mo, ang tiyan mo, at kung ano-anong sumasakit, pero walang dahilan. Wala namang cause, pero bakit siya nangyayari? Laging pagod kahit sakto naman ang tulog. Di ba? Laging nanlalata. May bisyo. Dito kasi nila dinadaan eh. Yung mentally tormented, dito nila dinadaan. May bisyo. Ayan, inomyosi drugs. Yung iba, kaya sila umiinom, hindi dahil alcoholic sila or anything, kasi feeling nila nakakalimot sila. Kaya sila umiinom. Ang sagot sa kanila, hindi yung sin ng pag-inom, pero yung makalaya sila sa mental torment. May taong ganun. Yung pumapasok sila sa mga maling relasyon, bakit? Nalilibang sila eh. Ba't sila nagmi-media, maghapon, magdamag? Bakit? Nalilibang sila eh. Nawawala yung utak nila dun sa mental torment. Pero yun ba yung solusyon? Hindi. Kailangan natin ng kalayaan. Amen po? Ano pa? Hindi makapag-concentrate. Tingnan mo yung katabi mo. Nasa na tayo? Asang pointer na? Hindi makapag-concentrate. Hirap gumawa ng desisyon. Yung hanggang ngayon ano pa din. Dapat nagdi-decide ka na, chat ka na, uy, ano na? Wala ka pa rin desisyon. Makakalimutin. Sino makakalimutin dyan? Bakit? Kasi laging, yun ang iniisip natin. And ito yung worst, suicidal. Merong dahil sobra na yung torment sa utak nila. Gusto na nilang mamatay. Kasi hindi sila makaalis. So this is so, parang nakaka-damage talaga siya sa buhay ng isang tao. Kung hindi man ikaw, kaya natin ito pinag-uusapan. Kasi baka yung family members mo, tingnan mo ulit. Family members mo, mga members mo, kaklase mo, mga katrabaho mo, baka may ganyan. Baka kailangan ka ni Lord para palayain sila. Amen po. Yan, sabi dito, ayaw ng Diyos na maranasan natin o nila
ang mental torment. Buti na lang. Amen? May Diyos na nakakakita ng lahat na gusto tayong lumaya. Sino gusto lumaya? Amen. Ano yan? Ay, hindi nakikita. Paki-flash nga po. Nakakatuwa kasi nung sinearch ko yung opposite ng torment, ito yung lumabas. Opposite of severe physical or mental suffering. Ano yung lumabas? Ano yung nakita yung word? Sige nga, sa lahat ng malilinawang mata. Heaven. Ano pa? Joy. Ano pa? Ayan, so basahin yun na lang. Nakakatuwang makita na lahat ng to, kung titingnan mo, parang si Lord lahat yan. Tama ba? Happiness, rest, di ba? Calm, encouragement, comfort, lahat ng yan ay parang sa Lord. Talagang makikita mo na ang torment ay hindi galing sa Panginoon. Ang torment ay galing sa kaaway at ang kabaliktaran nito na heaven, joy, encouragement, calm, rest, peace, ease, lahat ng yun ay galing sa Panginoon. It's sobrang opposite. Diba? Nakita niyo yun? Sobrang opposite. Ibig sabihin nito, ito yung kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya ka tinotorment ng kaaway para hindi mo ito ma-experience. Dahil ang kaaway gusto niyang gumanti sa Diyos. Pinalayas mo ako sa langit Sige, ito-torment ko yung mga anak mo. Para hindi nila ma-experience yung plano mo para sa kanila. Buti na lang, alam nyo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, ibinigay niya yung anak niya para sa atin. Dinanas niya yung torment. Alam nyo kung ano yung ginawa ni Jesus Christ. Ito lang, basahin natin yung 1 John 5:11 muna. At ito ang patotoo, pinagkaloob sa atin ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Tama ba yung heaven? Buhay na walang hanggan, yung joy, yung comfort, yung sarap nun. Sino gusto, free from mental torment forever? Amen. Walang nakakagulo ng utak. Talagang buhay may sobrang payapa. Ito ay tinatawag na buhay na walang hanggan o eternal life. At ito ay binigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ni Jesus Christ. And sige, lampasan natin yung conclusion. Gusto ko lang i-share sa inyo yung Luke 22 verse 44. Si Jesus pala ay dumanas din ng mental torment. Sabi dito sa verse na to, dala na matinding hinagpis siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Sino nakakaalala na itong verse na to? Nung nasa hardin siya ng Gethsemane, tama? So tingnan natin yung picture. Sige ba, parang may pumapatak na dugo sa kanya. Nakalimutan ko yung, hindi kasi ito yung notes ko Hyperhidrosis. Hindi ko maalala kung, may term yun May term yun na pag ang isang tao ay sobrang nagdudusa, meron siyang mental, emotional suffering. Ang nangyayari sa kanya, yung dugo niya tumatagos sa sweat glands niya. Kaya siya, para yung pawis niya, nagiging dugo. Yung pawis niya may dugo. So, ibig sabihin, yung example na to, yung verse na to, hindi lang para ipakita na nagsasuffer si Jesus sa hardin ng Gethsemane, physically, pero emotionally and mentally din. Sino ba naman ang may gustong ipako sa krus? Nakaka-torment yun. Ipapako ka sa krus, lalatiguhin ka. Alam ni Jesus lahat ng yun. Sinabihan niya yung disciples niya. 'Di ba? Gagawin to sa akin. Ikukulong ako, lalatiguhin ako, ipapako ako sa krus. Pahihirapan ako. So at sa hardin ng Gethsemane, kaya nga nasabi niya, not my will but yours be done. Lord, take away this cup of suffering. Sobra yung mental torment niya to the point na pinawisan siya ng dugo. Ikaw po ba pinawisan ka na ng dugo? Di pa naman. Baka naman meron. Kasi science yun possible yun mangyari. Pero si Jesus, pinawisan siya ng dugo. Hindi niya kailangang pagdaanan yun. Tama po ba? Hindi deserve ni Jesus? Ano ba naman ang ginawa ni Jesus para magdusa? Napakabuti ng Diyos sa atin, mula pa nung nilikha.
Sabi nga sa kanta kanina, mula pa nung nilikha yung araw, nandun na siya, napakabuti ng Diyos sa atin, pinagpapala tayo. Bakit niya tiniis danasin ang mental torment? Para lumaya ka sa mental torment. Para hindi mo na pagdaanan ang mental torment. Para makatulog ka na ng maayos, makakain ka ng maayos, para mapagpatuloy mo yung tawag ng Diyos sa buhay mo, para makasunod ka sa Panginoon, para marating mo yung finish line, para makapunta ka sa langit at maranasan mo yung buhay na walang hanggan. Para maranasan mo yung joy, yung peace, yung happiness, yung heaven, yung calm, yung rest in eternity. Amen. Lahat ng yun ay dinaanan ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa sarili mo, hindi mo dapat pinagdadaanan yung mental torment. Namatay ang Panginoon para sa'yo. Lumaya ka na. Sige, banggitin mo yung pangalan mo. Lumaya ka na. Ngayon, palalayain ka ni Lord. Sino gustong lumaya dito? Amen. At kung malaya ka naman na, sinong gustong gamitin ng Diyos para lumaya din ng iba? Amen. So ano yung ating gagawin? Paano makalaya sa mental torment? Number 1, tanggapin si Kristo sa ating buhay. Unang-una sa lahat, bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kailangan mo tanggapin. Alam ko, narinig mo na to. Pero baka hindi mo, baka nakalimutan mo, o baka hindi mo alam na meron palang mental torment at gusto ni Jesus lumaya ka dito. Baka gusto mong angkinin kasi yung mental torment. Deserve ko kasi ito kasi ganito yung ginawa ko sa buhay ko Siguro talagang okay lang ganitohin ako. Merong ganon. Pero dapat ngayon sa oras na to, tanggapin mo si Jesus Christ na kaya kanyang iligtas sa mental torment. Amen? Kailangan mong makita na ang mental torment ay hindi basta-basta. It destroys lives. Isa siyang weapon ng kaaway na kailangan mong mapagtagumpayan. At hindi mo siya mapapagtagumpayan sa sarili mo lang. Amen po? Amen. Kahit anong gawin mo, bakit tormented ka pa din hanggang ngayon? Dapat kasama si Jesus Christ. Si Jesus Christ lang ang kayang mag-deliver sa'yo. Kasi dinaanan niya yon, nilampasan niya yon, at siya lang yung may kakayanan, may kapangyarihan na magpalaya sa atin. Hindi mo kayang, sabi nga nung message yung Sunday, hindi natin kayang palayasin ang kaaway sa sarili nating pangalan. By Myrtle's name. Sabihin ng kaaway, sino ka? Diba? Only by the name of Jesus. Amen? Na kaya nating lumaya sa mental torment. And ngayon, palalayain tayo ni Jesus. After nito, meron tayong altar call. Lahat ng mga mentally tormented, lapit tayo sa harap. Pagpe-pray tayo ng mga leaders natin para ma-deliver tayo dito. Amen po? Amen? Excited na ba kayo? Amen. So meron pa tayong pangalawa. Kasi paano naman kung lumaya ka na, paano mo ngayon maiiwasan? Tama ba? So ito na po, isarado ang pintuan ng takot. Kasi ito yung door. Bakit nagbukas ang mental torment? Sino nagtataka? Ba't nakapasok yung mental torment na yan, ha? Paano nakapasok sa buhay ko? Yan. Ito po ay nangyari kay Job. Sino nakakilala kay Job? Amen. Ito, napakaganda nito. Natuwa ako dito kasi hindi ko siya masyado naiintindihan, pero ito, nagbigay siya ng fresh and new revelation sa akin. Bakit nagdusa si Job at ano yung tinuro sa kanya ng Panginoon? Ayan. Di ba si Job mabait? Tama ba? So, tingnan natin yung verse na to. Job 2, sige po, paki-flash. Ay, 3 pala. 25 to 26. Sabay-sabay natin basahin. Ang kinatatakutan ko siya nangyari sa akin. At ang pinakaayawan ko ang dumating sa akin. So, dinanas niya sa verse 26, hindi ako mapalagay, wala akong kapayapaan, kaguluhan sa buhay ko ay walang katapusan. So, si Job ay dumanas ng mental torment. Hindi lang mental, marami rin siyang torment na pinagdaanan. Pero kasama na doon yung mental torment. Bakit siya dumaan doon? Ano yung nangyari sa verse 25? Natakot siya. Tama po? At yung kinatatakutan niya, dahil nag-open siya ng door ng takot, kaya siya naglilingkod ng matindi kay Lord eh. Tama ba?
Nag-offer pa siya para sa mga anak niya pag nagpa-party-party sila. Lord, yung mga anak ko baka gumawa ng kasalanan. Di ba? Nag-offering siya, nag-offer siya. Bakit? Meron siyang fear. Meron siyang takot. Nag-open siya ng door. Kaya nakapasok yung kaaway. Ang kaaway, hindi ka magagalaw kung walang pinto. Tandaan mo. Merong pinto lagi, kaya sila nakakapasok. Everything is legal. Hindi sila makakapasok ng illegal. At ang pinto na nagbukas sa atin ay ang takot. Sabi niya, natakot ako. Yung pinakaayaw kong mangyari ang nangyari sa akin. Ano yung pinakaayaw niya? Yung mawala yung family niya, yung mawala yung ari-arian niya, yung mawala. Yung na-experience niya, nagbigay yun ng door, yung fear. Nag-open ng door. Nakita po ba natin? At ito pa, hinanap ko talaga, sabi ko, Lord, paano mo sinolve yung problem ni Job? Kung mababasa mo yung Job 36-41, sino nakabasa ng Job 36-41? Ano yung makita mo doon? Ikaw ba? Nandun ka ba? Nung nilikha ko ang ganito, ganyan. Tama ba? Nabasa mo yun? Nandun ka ba? Nung mahaba kasi siya, basahin nyo na lang. Job 36-40. Parang yung song natin kanina, di ba? Yan, saktong-sakto eh. Di ba? Nandun ko ba nung nilikha ko yung araw? Ganon. So dati, hindi ko siya maintindihan. Sabi ko, anong connect niyan? Anong connect nun sa pinagdadaanan ni Job? Ngayon, alam ko na. Sabi ng Panginoon pala, dapat hindi ka natakot kasi ganto ako. Nagets niyo po? Kung hindi ka lang natakot at yung tiwala mo ay nasa kung sino ako at yung kaya kong gawin, wala sanang pintuang bumukas. Wala sanang torment na pumasok. Isa-isahin natin. Sino ba yung Diyos? Sabi po dito, paki-flash nga po. Ang Diyos, ayan, bakit hindi ka dapat matakot? Dahil ang Diyos ang lumikha sa mundo. Tingnan niyo po nung sa Job 36. 36 na lang ako kumuha kasi sobrang dami ng mga chapters na yon. Sabi niya, nasaan ka nang likhain ko ang mundo, di ba? Sabi niya yan kay Job. Nasaan ka ba? Sige nga, ikaw tatanungin ka ni Lord, yes. Nasaan ka? Nung nilikha ng Diyos yung mundo, nandun ka ba? Di ba? Bakit ka matatakot? Nasaan ka nung likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka lahat ay sabihin mo, sino nagpasya sa lawak nito? Sino bang nag-create ng size ng earth, ng axis, ng pagkabilog niya? Di ba? Hanggang saan yung hangganan? Sino? Sino po? Sagutin niyo po ako. Hindi mo ba siya kilala? Sige nga po, sino nakakilala sa Diyos? Sino ang lumikha ng mundo? Ang Diyos. Bakit ka matatakot? Amen? Bakit mo hahayaang i-torment ka ng problema mo sa bahay? Ng kahirapan sa pera? Ano pa? Ano yung nakalagay dyan? Dahil kaya ng Diyos na bigyan ng hangganan ang mga alon ng pagsubok ng buhay. Sabi sa Job 38:10-11, ang dagat ay nilagyan ko ng hangganan. Pakinggan nyo mabuti. Na-imagine nyo ba kung walang hangganan yung dagat? Buti na lang may dam. Kung hindi, lubog tayo lahat. Ayan, upang ito ay manatili sa likod ng mga harang, sinabi kong sila hanggang doon lang. Sabi ng Lord, hanggang dito ka lang. Bakit ka matatakot sa mga problemang pinagdadaanan mo? Kaya naman yung patigilin ng Diyos eh. Amen? Naalala ko si Kaina, yung may sakit siya, ubo siya ng ubo. Sabi sa akin, pinag-pray ko siya. Sabi ko, Lord, I pray for healing sa kanya in Jesus' name. Tapos maya-maya, mag-aalas 8 na, ubo pa rin siya. Sabi ko, Lord, papasok ba si Kaina? Pinag-pray mo ba siya? Opo. Magaling na siya. Sige po. So parang nasubukan ako ba? Di ba? Pinag-pray ko, tapos magdududa ka. Di ba? So ano nangyari? Pinapasok ko si Kaina, nabawasan. May ubo pa rin siya, pero nabawasan. Unlike nung talagang grabe yung ubo niya na talagang sobrang tindi ng ubo niya. Ano ibig sabihin nun?
Huwag tayong matatakot. Amen? Huwag nating hayaan yung mga bagay na to kasi kaya silang patigilin ng Diyos. Yung mga problema mong sunod-sunod, kaya yung patigilin ng Diyos. Kaya niyang bigyan, stop! Tumigil ka na, ganyan ka lang. Huwag mong gagalawin yung anak ko. Diba? Amen po? Huwag ka lang matatakot. At kung natakot ka, Lord, sorry po. Palayahin mo po ako kung nakapasok sa akin yung mental torment. Hindi na po ako matatakot. Kasi ikaw ang Diyos na kayang maglagay ng hangganan sa alon ng pagsubok ng buhay. Amen po? Meron pa? Sige po, pasadahan na lang. Thank you, glory to God. Dahil kaya ng Diyos pamungahin ang mga tigang na lupa. Tingnan niyo po yung verse. Sino ang nagbibigay ng ulan sa disyerto? Di ba? Parang disyerto nga umuulan eh. Ang laki-laki noon yung buhay mo pa kaya. Huwag mo sabihin na wala akong member ilang years na kayang-kaya kang bigyan ng members ni Lord. Amen po! Kayang-kaya ni Lord ibigay yung 12 mo. Kaya-kaya niya ibigay 1, 4, 4, 1, 7, 2, 8. Gaano kalaki ang plano mo ng Diyos na nilagay niya sa puso mo. Kayang-kaya niya lahat gawin yon. Disyerto nga, napamunga niya eh. Amen po! Sinong mga gustong magkaanak dyan? Di ba? Kaya-kaya niyang pamungahin ang ating mga wombs, di ba? Amen po. Sinong gustong pamungahin yung kanyang career, di ba? Hanggang ngayon, nakastuck ka pa dyan. Kayang-kayang pamungahin niya ng Diyos. Amen po. Bakit yung disyerto? Di naman niya anak yan eh. Ikaw anak ka niya. Namatay siya para sa'yo, hindi para sa disyerto. Amen po. Pero yung disyerto, pinapamunga niya. Yung maya, inaalagaan niya. Ikaw anak ka niya. Amen po, namatay siya para sa'yo. Amen po. Amen. Ano pa? Yung last na po, dahil hindi tayo hahayaang magutom ng Diyos. Sabi po sa Job, next po, ayan, mahahanap po ba ng pagkain ng mga leon yung pinapakain ni Lord eh. Amen. Ikaw pa kaya, isa kang ama, isa kang ina, hindi niya hahayaang magutom yung pamilya mo. Amen po. Ikaw ang pinili ng Diyos para i-raise up yung mga anak mo. Hindi ka niya pababayaan. Huwag kang matakot. Amen po. Huwag kang matakot. Sa lahat ng mga papasok pa lang yung mental torment. Hanggang dyan ka lang. Hindi ako matatakot. Amen po. At kung ikaw naman ay napasok na, huwag kang mag-alala. Buti na lang may deliverance kay Jesus Christ. Amen po. Sige po, lahat tayo ay tumayo. Hallelujah, hallelujah. Sige po, exalt po natin ang pangalan ng Panginoon sa oras na to. Sabi po sa lyrics, ano yung pisa na? You have won the victor's crown. Sino yung si Jesus Christ? Natalo na niya yung kaaway. You have triumphed over death and hell. Diba? Napagtagumpayan niya yung kamatayan. Okay, bago natin kantahin yun, papaalala ko lang ulit. Ang mental torment ay galing sa demonyo. Demons exist. Pero, sabihin nyo nga, pero, you have won the victor's crown. You have triumphed over death and hell. Your name is lifted high. Tama ba? The victory. Ayan. And reigns through all the earth. Yan si Jesus Christ. Anong mental torment? Mental torment. Shoo! Palalayasin kita ngayon. Every demon, spirit in hell, always tremble when your name is heard. Your name is lifted high. Ba yun? Ay, mali pala. That victory in the world, oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare to the power of that name. You are Jesus. You are Lord. You are God. Amen. Hallelujah. Harakanda rasa kalarasande. Oh, halarasiya harakaya harasahararasande. Harakanda. We glorify you, Jesus. Sige po, pwede po natin itaas yung ating mga kamay. Jesus Christ, we exalt you, oh God. Hallelujah. Sa harashika halanda harayande. Oh, harabara sa kaharasanda rarakande. Harakande. Open our eyes
Lord, na sa pag-awit namin, makita namin kung sino ka, Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, awitin natin. Victor's crown, you have triumphed over death and hell. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Every demon, spirit, Every and demon's spirit in hell always tremble when your always name trembles Jesus. when your name is heard. And we, your church, enforce that victory in the world. Minsan pa. Hallelujah. The victor's crown, you have triumphed Over over sinners. sin and death. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Every demon, spirit, in hell. God's spirit in hell always trembles when your name is heard. And we, your church, and more. And we, your church, enforce that victory in the world. Oh, the glory of your name. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, you are God.
lumapit ka dito sa harapan at may mananalangin para sa'yo. Sige po, lapit na. Limited lang po yung time natin. Primary and annex na nag-soaking kanina. Sige po, pag-pray po natin. Sige po, pag-pray natin sila. Speak deliverance sa kanila sa oras na to. Handarakara suburo borosikara sa handararararara basura rararakaya sa handarakaya. Lahat ng nandito kanina na primary and annex na soaking. Di po panalangin po natin sila. Speak deliverance, deliverance from mental torment in Jesus' name. It's not by might nor by power, but by the Spirit of God. If we believe it's not by our own power, mga leaders, it's by Jesus Christ. It's by Jesus Christ. Lalaya sila because of Jesus Christ. You can worship the Lord or you can listen. Baka may sinasabi sa inyo si Lord. Haradahaya babasura para sa kaharadere. Sika shakaya babasukuro moro baba. Sa lahat ng mga pinagpe-pray, magkaroon po kayo ng pananampalataya. Hallelujah. Hindi nyo man nakikita, pero in the spirit realm, dahil kay Jesus Christ, ikaw ay pinapalaya sa oras na to. Have faith in Jesus. Have faith in Jesus. Kung meron kayong kailangan i-renounce po natin. Sige po, kahit sa mga nasa online. Hallelujah. Pwede tayong humingi ng tawad. Sorry, Lord. Sorry kung nagbukas ako ng pinto ng takot. Patawarin mo po ako, God. Kung di ako nagtiwala sa'yo, patawarin mo po ako. Sa oras na to, ayoko na pong matakot. Ayoko na pong maging tormented. Naniniwala ako na kaya mo akong pagalingin, kaya mo akong palayain. Sa oras na to, Jesus Christ, naniniwala ako sa pagmamahal mo sa akin, na ayaw mo manatili ako dito. In Jesus' name, salamat Lord. Salamat na namatay ka sa krus para lumaya ako. Sige lang, manalangin lang kayo ng ganon. Hallelujah. Naririnig ng Diyos yung panalangin mo. Naririnig niya yung desire mo, yung paniniwala at pananampalataya mo sa Kanya. Harakada rashika yaya baba sukura para sa hadara halalaya kaya baba. Kung ikaw naman matagal ka na Christian, marunong ka na rin mag self-deliverance. Sige po, pwede ka rin mag-tongues. Pwede mo din palayain yung sarili mo. Andito yung spirit ng deliverance. Harakhandara shukura bara hada harakaya barara udalala sikara sakaya bara hadalara hararuhura basika shikaya handa halakaya handari halarakaya sukura bara sandara halalara. Sa mga nasa online, wag niyo isipin na nasa online lang naman ako. Hindi ko yan may experience. Nandiyan ang Holy Spirit, nandiyan si Jesus Christ. Kung gusto mong lumaya, kaya ka niyang palayain. Ibigay mo lang yung buhay mo sa Kanya, isuko mo yung sarili mo sa Kanya, magsisihan mo lahat ng mga kasalanan na nagawa mo sa Panginoon at tanggapin mo siya bilang tagapagligtas mo, bilang tagapagpalaya mo. Ikaw ay lalaya sa oras na ito. I-confess mo lang, Jesus Christ, tinatanggap kita sa buhay ko. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Kinikilala kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa oras na to, palayain mo ako sa mental torment. I cast out the spirit of mental torment in Jesus' name. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Harakata na sukura para sa atin. Ora bara sa kaya bababa. Sana bahura para sa kaya. Harakate. Sa mga pinalaya na patuloy tayong manalangin. Harakata rarakaya bababa. Sukuro moro sukuya bara. Kung ikaw, pinalaya ka na, na-experience mo yung kalayaan or hindi ka naman naapektuhan ng mental torment, ngayon sa oras na to, panalangin mo naman yung mga kakilala mo na mentally tormented.
Ipanalangin mo yung mga kapamilya mo, yung mga members mo. Nakita mo sila doon sa mga signs na mentally tormented sila. Hingin mo sa Panginoon, Lord, Holy Spirit, bigyan mo ko ng power para ma-deliver din sila, para lumaya din sila sa spiritong to. In Jesus' name. Sige po, hingin mo yan sa Panginoon. I-empower ka ng Holy Spirit. Pupunuin ka niya. Pupunuin ka niya. Kung nakapag-tongues ka, pray in tongues. Hallelujah. Harakandara Shakaya Baba. Harababa. Empower mo ako, Holy Spirit, para magamit mo rin ako, para mabawasan, makakilala sa'yo yung mga mentally tormented in Jesus' name. Harakandara Sukuro Boro Sakaya Baba. Handarakaya Baba. Kuro Boro Boro San. Hallelujah. Meron sa inyo, hindi mo alam kung ano yung next step na gagawin mo. After mong lumaya, pray ka lang, bibigay sa'yo ng wisdom ni Lord. Bibigyan ka niyang wisdom. Harakhanda rahura bahihaya sukuhura mo. Harahanda harahaya bah. Kaharasiha rasiya halarasiya. Huda shakka yararasiandere. Kalalarereya babashukolahanda kaharabara sakaya. Karabaraba. Meron sa inyo, natatakot ka mismo na gagamitin ka ni Lord. Huwag kang matakot. Yun ay takot din. Ayan, ngayon sa oras na to, palisin mo yung takot na yan. Kung ano yung nakikita mo ngayon, pwede mo rin itong gawin. Pwede ka rin gamitin ni Lord for deliverance, for healing. Harakhanda rarababa sa karararandaray. Ura para sa atin. Sino po yung may mga sakit at karamdaman? Birthday celebrants, pwede na rin pong lumapit para maipanalangin. May sakit at karamdaman and birthday celebrants. Harakhanda rarashiha baba sura para sa atin. Kaladeha shakaha baba. Holy Spirit. Sakaya baba baba. Thank you Holy Spirit. Salamat sa pagkilos mo, Panginoon. Harakhanda rararakaya. And si Simon, pwede pong pag-pray natin si Simon. Sige, lapit na lang tayo. Pag-pray ko na lang sila ng bukod ha, para...
meron man pong birthday celebrant sa live, pwede rin pong may magkasabay kayo ni Jaet. Bukas si Jaet. Ayan, sige po pabasa na lang kung meron. Pag-pray ko lang muna si Michelle. Ayan, sige po sa oras na ito, panalangin po natin ang ating bansa. Pangunahan po tayo ni Sister Nova. Sige po, tayo po ay tumayo at manalangin. Magsitayo po tayong lahat. Damihin po natin ang presensya ng Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. We exalt your name. Kandaya rarababa, siya rarababa, kandaya rarababa, siya rarababa, kura basakaya rabasiya rarababa, sande. Hallelujah, Holy Spirit. Salamat, Ama, sa pagkakataong ito na kami ay makapanalangin sa iyo, Panginoon. Ay dinudulog po namin sa iyo sa mga oras na ito ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lukuban mo po ito yun ng banal na dugo, Panginoon. Samahan mo, Panginoon, mula po, Panginoon, sa mga namumuno sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang posisyon, Panginoon. Hipuin mo po, Lord, ang kanilang mga puso't isipan, Panginoon, nang sa gayon na hindi sila makagawa ng anumang pagkakasala, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Gamitin mo po, Lord, ang iyong mga anak, Panginoon, upang maihayag ang iyong salita, Panginoon, upang maabot namin, Panginoon, ang mga pamilya, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Ama, at alam po namin, Panginoon, sa mga oras
na ito ay kumikilos ka na sa buhay ng bawat isa sa amin. Maging, Lord, ang aming rewanyans, Panginoon, patuloy mo po, Lord, patatagin ang aming pananampalataya, Panginoon, sa kabila ng mga pinagdadaan, ng mga pagsubok, Panginoon, hanggang sa dulo, Panginoon, sama-sama kaming mananalangin sa iyo, sama-sama kaming maglilingkod sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan niyo, anak ng si Jesus. Amen. Amen. Ayan, thank you po Ate Nova. Ayan, sa oras na to, tayo po ay magko-communion. Ayan, so dadalhin po yata, ano ba? Sa likod na lang ba? Sa likod na lang daw. Ayan, sige po, lapit na lang po tayo sa likod. Kuha na lang po tayo ng tinapay at juice. And so sa paggawa po natin ito, tinatanggap natin yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin. At nagiging powerful tayo para hindi na tayo matorment. Amen? Amen. Sige po. Yan ay nakalagay sa 1 Corinthians 11. Nakalagay na yung, pa-flash na lang. 11:23 yata yun. Sa mga nasa bahay, pwede po kayong, kung may tinapay dyan, pagpira-pirasahin nyo lang, o kaya juice po. Tuwing first Sunday, ginagawa po natin ito. Ngayon lang ulit na-restore kasi kababalik lang natin sa church. Pero every first Sunday, sa mga nasa online na bago to sa inyo, every first Sunday nagko-communion po tayo. Ito ay pag-alala natin sa ginawa ng Panginoon para sa atin. And baka naman dala-dalawa pa yung kunin nyo. Juice lang yan. Ayan, okay. So, nakakuha na po lahat. Ako pala wala. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. Ayan. So, sa mga hindi po nakakaalam, first time niyo pong gawin ito, yung tinapay, ito po yung sumisimbolo sa katawan ni Kristo. At ito po ang sumisimbolo sa kanyang dugo. Ayan, so basahin natin, nakalagay po yan sa 1 Corinthians 11:23. For I received from the Lord what I also pass on to you. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took bread, next po, gave thanks, broke it, and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sige po, kainin natin yung tinapay. In the same way, He also took the cup after supper and said, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Sige po, sabay-sabay natin inumin yung nasa saro. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoong Jesus, na walang gagawa nito para sa amin, yung mamamatay sa krus, yung may dadanak na dugo. Salamat na ginawa mo itong sakripisyo na to para sa amin. Kahit na once a month lang kami nagko-communion, pero Lord, we will forever cherish, oh Lord, we will forever be grateful, oh God, na namatay ka sa cross para sa amin. Hindi lang para mapatawad kami, pero para manatili kaming malaya, oh God, para magkaroon kami ng kapangyarihan na wasakin lahat ng dyablo sa buhay namin at sa buhay ng pamilya namin at ng ibang tao, oh God. Sa oras na to, sa pagkain namin ng tinapay, sa pag-inom namin sa saro, inaangkin namin, Lord God, yung kapangyarihan mo sa kamatayan mo sa krus at muling pagkabuhay na dumadaloy din sa amin. Lalabas kami dito ng malaya, lalabas kami dito na handa na magpalaya sa iba. Salamat, Jesus Christ, to you be all the glory in Jesus' name. Amen. Ayan, tayo po ay dadako naman sa tithes and offering. Pwede po nating ibigay yung saro sa ushering. Praise. Ayan po. Ayun, wala pong message ngayon. Pero, hindi po ako nasendan. Nasaan po yung salarin dyan? Ayan. Share ko na lang po yung testimony ko. Nung time na nag-tithes ako sa Lord. Nag-comment ako na mag-tithes sa Lord. Ayan. Youth ako nun. First time kong umaten at makarinig ng message about tithes and about siya sa 10% daw na natatanggap natin. Ayan. And nagulat ako dahil may ganong message, may klaseng ganong message, and talagang binago nun yung life ko. Kasi simula nung nag-commit ako na
tithes ng 10%, hindi pinabayaan ni Lord yung family ko. Ayan, share ko lang din kasi si nanay nagtitinda po kasi kami ng ulam. Ayan. Nagtitinda po kami ng ulam and sobrang nakakatuwa po si Lord sa ginagawa niya sa tindahan namin kasi hindi kami umaabot ng maghapon, hanggang tanghali lang po talaga kami. 11:30 po yung pinakamaaga na ubos ng ulam namin, kaya sobrang nakakatuwa talaga si Lord doon kasi hindi niya kami pinapabayaan sa pag-provide talaga. Ayan, nabigyan pa kami ng e-bike. ayan, praise the Lord talaga kasi kung magiging lang tayo sa pagtatides talaga, magiging committed tayo sa pagtatides, never tayong pamabayaan ni Lord sa pag-provide talaga niya. Ayun lang po. Sige po, itaas po natin yung mga kaloob natin. Ipag-pray po natin yan. And hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, dahil may tithes and offering, Panginoon, na binigay ka para pagpalain kami, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, thank you dahil hindi ka po nagsasawa, Panginoon, na tulungan ng bawat isa sa amin. At every time na hindi na namin alam kung saan kami kukuha, Panginoon, ay lagi kang nandyan, Panginoon, para mag-provide para sa amin, Lord. Lord, i-bless mo po, Panginoon, yung lahat ng mga tao na nagiging tapat sa pag-tithes and offering, Panginoon, sa iyo, Panginoon. And I pray, Panginoon, na magbigyan mo sila ng pagtitiwala, Panginoon, na hindi mo sila pababayaan, Panginoon, ano man yung mangyari, Lord God. And thank you, Lord. Thank you sa buhay na binibigay mo sa bawat isa. Thank you sa dahil meron pa rin kaming nakakain sa araw-araw, Panginoon. Nakakatayo kami, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Ikaw po yung mataas sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, lapit na po tayo sa lahat para po sa ating tithes and offering. At special announcement lamang po habang tayo po ay nag-aabot sa harapan. Meron po tayong Balasik Gathering mamaya at 4 p.m. po sa church na ito. So invited po lahat ng nasa DC, nasa cell group. Nakikita ba ako ng nasa live? Ang daming nagta-tithes po. So at syempre po, malapit na po ang ating anniversary. So ayun po. So kita-kita po tayo. Sa lahat ng nasa online, kung ikaw po ay malapit sa Bulacan, welcome po sa aming